Quran chapter 9, Surah At-Taubah, ang pagsisisi. Bismillahirrahmanirrahim, verse 1. Ito ang pagpapahayag ng kalayaan sa lahat ng mga pananagutan mula sa Allah at sa kanyang sugo niyaong kabilang sa mga musyrik na sa inyo ay nakipagkasundo. Verse 2, gayunman kayo mga di naniniwala ay malayang magsipaglakbay sa loob ng 4 na buwan sa mga lupain, subalit dapat ninyong malaman na hindi ninyo magagawang takasan ng parusa ng Allah at sapagkat gagawing kaaba-aba at kawalang dangal ng Allah ang mga di naniniwala. Verse 3, at ito ay isang panawagan mula sa Allah at sa kanyang sugo sa sangkatauhan sa pinakadakilang araw ng Hajj, na ang Allah at ang kanyang sugo ay walang pananagutan mula sa mga musyrik. Kaya kung kayo ay magsipagsisi, ito ay higit na makabubuti para sa inyo. Subalit, kung kayo ay magsisitalikod, magkagayon dapat ninyong malaman na hindi ninyo magagawang takasan ng parusa ng Allah at magbigay ng balita o Muhammad sa mga di naniniwala ng isang mahapding parusa. Verse 4, maliban niyaong may mga kasunduan sa inyo mula sa mga musyrik, pagkaraan sila ay hindi nagtalo sira sa inyo sa anuman, at sila ay hindi nakipagtulungan kanino man laban sa inyo. Kaya inyong tuparin ang kasunduan sa kanila hanggang sa matapos ang kanilang takdang panahon. Katotohanan ng Allah ay nagmamahal sa mga natatakot sa Kanya. Verse 5, kaya kapag ang mga sagradong buwan ay lumipas na, magkagayon inyong pagpapatayin ang mga musyrik na nakikipaglaban at umuusig sa inyo, saan man ninyo sila matagpuan, at sila ay inyong bihagin at inyong salakayin at inyong abangan sa bawat puok ng tambangan. Subalit kung sila ay magsisi at nagsagawa ng pagdarasal at magbigay ng zaka o kawang gawa sa makatuwid, hayaan sila sa kanilang sariling landasin. Katotohanan ng Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 6, at kung ang isa sa mga musyrik ay humihingi sa inyo ng pangangalaga, magkagayon, ipagkaloob mo sa kanya ang pangangalaga hanggang kanyang marinig ang salita ng Allah, ang Quran. Pagkaraan siya ay iyong ihatid sa puok ng kaligtasan. Yan ay sa dahilang sila ay mga taong walang nalalaman. Verse 7, paanong magkakaroon ng isang kasunduan sa Allah at sa kanyang sugo ang mga musyrik, maliban niya ang mga ginawa ninyo ng kasunduang malapit sa Masjid al-Haram o sa Makkah. Kaya hanggang sila ay nananatiling matapat sa inyo, kayo ay maging matapat din sa kanila. Katotohanan ng Allah ay nagmamahal sa mga natatakot sa Kanya. Verse 8, paano ba kayo makikipagkasundo sa kanila? Gayong kapag kayo ay kanilang napangingibabawan, hindi nila pinapahalagahan ng ugnayan sa inyo na pangkamag-anakan o kasunduan ng pangangalaga. Kayo ay kanilang binibigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, subalit ang kanilang mga puso ay tumututol, at karamihan sa kanila ay mga suwail. Verse 9, kanilang ipinagbili ang mga aya o kapahayagan ng Allah sa maliit na halaga, at kanilang hinadlangan ng mga tao sa kanyang landas, sadyang kasamaan ng anumang kanilang laging ginagawa. Verse 10, sila ay hindi kumikilala sa ugnayang nauukol sa isang naniniwala, maging ito man ay pangkamag-anakan o kasunduan ng pangangalaga, sila yaong mga mapanlabag. Verse 11, subalit kung sila'y magsisisi, magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng zaka, magkagayon sila inyong mga kapatid sa relihiyon, at aming masusing ipinaliliwanag ang mga aya o kapahayagan para sa mga taong nakakaalam. Verse 12, subalit kung sila ay sumira sa kanilang panunumpa pagkaraan ng kanilang kasunduan at kanilang tuligsain ng inyong relihiyon sa makatuwid, makipaglaban sa mga pinuno ng mga di naniniwala, sapagkat katiyakan walang mga sagradong panunumpa sa kanila, kaya
makipaglaban sa kanila upang sakali sila ay magsitigil. Verse 13, hindi ba kayo makikipaglaban sa mga taong nagtalo-sira sa kanilang mga panunumpa at mga pangako at kanilang tinangkang itaboy ang sugo at sila rin ang mga naunang magtangkang sumagupa sa inyo sa naunang pagkakataon? Sila ba ay inyong kinatatakutan subalit higit na nararapat na ang Allah ang siya ninyong katakutan kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala? Verse 14, makipaglaban sa kanila, sila ay parurusahan ng Allah sa pamamagitan ng inyong mga kamay at sila ay kanyang hihiyain at kayo ay bibigyan ng tagumpay laban sa kanila at kanyang bibigyan ng kasiyahan ang mga dibdib ng mga taong naniniwala. Verse 5, at kanyang papawiin sa mga naniniwala ang puot sa kanilang mga puso at tatanggapin ng Allah ang pagsisisi ng sino mang kanyang nais at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Verse 16, inaakala ba ninyo na kayo ay hayaan sa ganyang kalagayan? Samantalang hindi pa nasusubukan ng Allah yaong mga kabilang sa inyo na nagpunyagi sa kanyang landas at hindi nagturing ng iba bukod sa Allah at sa kanyang sugo at sa mga naniniwala bilang kanyang walidya o kapalagayang loob. Ang Allah ay maalam sa anumang inyong ginagawa. Verse 17, hindi marapat para sa mga mushrik na pangasiwaan ang mga masjid ng Allah, samantalang sila ay sumasaksi laban sa kanilang mga sariling kawalan ng paniniwala. Sila ang kanilang mga gawain ay walang kabuluhan, at sa apoy sila ay mamalagi roon ng walang hanggan. Verse 18, ang pangangasiwa ng mga masjid ng Allah ay para lamang sa Kanya na naniniwala sa Allah at sa huling araw, nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng zaka, at siya ay walang kinatatakutan maliban sa Allah, kaya inaasahang sila yaong mga kabilang sa mga napatnubayan. Verse 19, ginawa ba ninyo na ang pagbibigay ng inumin sa mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah at ang pangangasiwa ng Masjid al-Haram sa Makkah ay kapantay ng mga gawain ng isang naniniwala sa Allah at sa huling araw at nagpupunyagi sa landas ng Allah? Sila ay hindi magkapantay sa paningin ng Allah at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng kamalian. Verse 20, ang mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo at nagsilikas at nagpunyagi para sa landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang yaman at kanilang mga sarili, sila ay nakahihigit sa antas ng karangalan sa paningin ng Allah. Sila yaong mga nagkamit ng dakilang tagumpay. Verse 21, ang kanilang Panginoon ay nagbibigay ng magandang balita ng isang habag mula sa Kanya at ng magandang lugod para sa kanila at ng mga hardin o paraiso para sa kanila na kung saan ay naroroon ang walang katapusang ligaya. Verse 22, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Katotohanan, nasa Allah ang isang dakilang gantimpala. Verse 23, o kayong mga naniniwala, huwag ninyong ituring bilang awliya o tagapangalaga ang inyong mga ama at inyong mga kapatid na lalaki kung higit nilang ikinalulugod ang kawalan ng paniniwala kaysa sa paniniwala. At sino man sa inyo ang nagturing nito, magkagayon sila yaong mga mapaggawa ng kamalian. Verse 24, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang inyong mga ama, ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong mga kapatid na lalaki, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kayamanang pinagkakakitaan, ang inyong mga kalakal na pinangangambahang mga wala, ang inyong ikinasisiyang mga tahanan ay higit ninyong minamahal kaysa sa Allah at sa kanyang sugo at sa pagpupunyagi sa kanyang landas. Magkagayon kayo ay magsipaghintay hanggang sa ipagkaloob ng Allah ang kanyang kapasyahan at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong suwail. Verse 25, katiyakan ng Allah ay nagbigay ng tulong sa inyo sa maraming puok ng labanan at maging sa araw ng digmaan. Sa Hunain nang kayo ay nangangalak sa rami ng inyong bilang. Subalit ito ay walang naidulot na anupamang tulong sa inyo. At ang kalupaan ay lubhang naging masikip para sa inyo sa kabila ng lawak nito. Pagkaraan kayo ay nagsitalikod na nagsisitakas mula sa pakikipaglaban. Verse 26, pagkaraan ng Allah ay nagpababa ng kanyang katiwasayan sa kanyang sugo, si Muhammad at sa mga naniniwala.
at nagpababari ng mga kawal, mga anghel na hindi nyo nakikita at kanyang pinarusahan niya ang mga di naniniwala at yan ang kabayaran para sa mga di naniniwala. Verse 27, pagkaraan tatanggapin ng Allah ang pagsisisi ng sino mang kanyang nais at ang Allah ay mapagpatawad maawain. Verse 28, o kayong mga naniniwala katotohanan ang mga musyrik ay marurumi, kaya huwag ninyo silang hayaang magsilapit sa Al-Masjid Al-Haram sa Makkah pagkaraan nitong kanilang huling taon. At kung inyong pinangangambahan ang paghihikahos kayo ay pagyayamanin ng Allah. Mula sa kanyang biyaya kung kanyang naisin katotohanan, ang Allah ay maalam tigib ng karunungan. Verse 29, inyong labanan yaong mga di naniniwala sa Allah at sa huling araw at yaong hindi mga nagbabawal sa anumang ginagawang bawal ng Allah at ng kanyang sugo si Muhammad at yaong mga hindi kumikilala sa relihiyon ng katotohanan ng Islam. Mula sa mga pinagkakalooban ng kasulatan, kayo ay makipaglaban hanggang sila ay kusang magbayad ng zizya at sila ay maging kaaba-aba. Verse 30, ang mga Hudyo ay nagsasabing si Izra ay anak na lalaki ng Allah at ang mga Kristyano ay nagsasabing ang Mesiyas o si Jesus ay anak na lalaki ng Allah. Iyan ang pananalitang namumutawi sa kanilang mga bibig. Kanilang tinutularan ang mga pananalita niya ang mga taong di naniniwala noon. Sila ay sinumpa at winasak ng Allah. Paano nga ba sila ay nalinlang mula sa katotohanan? Verse 31, kanilang itinuturing ang kanilang mga ahbar at mga monghe bilang kanilang mga Panginoong bukod sa Allah. At kanilang itinuturing din bilang kanilang Panginoon ang Mesiyas na anak ni Maria, samantalang sila, mga Hudyo at Kristiyano ay hindi inutusan sa Torah at Injil, maliban sa sambahin ang isang tanging Diyos. Walang Diyos maliban sa Kanya, luwalhati sa Kanya, sadyang napakalayo niya mula sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. Verse 32, kanilang hangad na patayin o putulin ang liwanag ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Subalit ang Allah ay tumututol maliban upang gawing ganap ang kanyang liwanag na bagaman ito ay kinamumuhian ng mga di naniniwala. Verse 33, siya ang nagpadala ng kanyang sugo si Muhammad na may dalang patnubay at relihiyon ng katotohanan o Islam, upang ito ay mangibabaw ng higit sa lahat ng mga relihiyong bagaman ito ay kinamumuhian ng mga musyrik nagtatambal sa Allah. Verse 34, o kayong mga naniniwala katotohanan, karamihan sa mga ahbar, maalam o pantas ng mga Hudyo at mga monghe ng mga Kristyano ay lumalamon at lumulustay sa yaman ng mga sangkatauhan sa pamamagitan ng kabulaanan at hinahadlangan ang mga tao sa landas ng Allah. At yaong mga nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi ginugugol ito sa landas ng Allah, sa kanila ay magbigay ng balita ng isang mahapding parusa. Verse 35, sa araw na iyon, kapag ito ang mga tinitipong ginto at pilak ay painitin sa apoy ng impyerno at pagkaraan, ito ay tatatak sa kanilang mga noo, sa kanilang mga tagiliran at sa kanilang mga likod ay ang sasabihin sa kanila, ito ang anumang inyong tinipong yaman para sa inyong mga sarili, kaya inyong lasapin ang anumang lagi ninyong pinag-iipunan. Verse 36, katotohanan ang bilang ng mga buwan sa paningin ng Allah ay 12 buwan sa loob ng isang taon. Sa aklat o talaan ng Allah mula sa araw ng kanyang likhain ang mga kalangitan at kalupaan. Kabilang sa mga buwang ito, ang 4 nito ay sagrado, 12. Iyan ang matuwid na relihiyon, kaya't huwag kayong gumawa ng kamalian sa inyong mga sarili. Sa panahon ng mga ito, 13 at sa panahon ng mga ito at sa panahon ng mga ito at makipaglaban sa mga musyrik ng may pagkakaisa tulad ng pakikipaglaban nila sa inyo ng may pagkakaisa, at dapat ninyong malaman na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot sa Kanya. Verse 37, katotohanan ang pagpapaliban ng isang sagradong buwan ay karagdagan sa kawalan ng paniniwala.
Sanhi nito yaong mga di naniniwala ay higit pang napaligaw, sapagkat kanilang pinahintulutan ito sa isang taon at ipinagbabawal naman ito sa sumunod na taon upang ito ay itugma sa bilang ng mga buwang ipinagbawal ng Allah, at sa gayon kanilang ginawang marapat ang anumang ipinagbawal ng Allah. Ginawang kalugod-lugod para sa kanila ang kasamaan ng kanilang mga gawain, at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong di naniniwala. Verse 38, O kayong mga naniniwala, ano pa ba ang nangyayari sa inyo? Na kapag kayo ay pinagsasabihan, humayo sa landas ng Allah, sa jihad kayo ay mahigpit na nangunguyapit sa lupa. Kayo ba ay nasisiyan sa buhay sa mundong ito nang higit kaysa sa kabilang buhay? Subalit ano ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito kung ihahambing sa kabilang buhay, maliban sa napakaliit na kasiyahan lamang? Verse 39, Kung kayo ay hindi humayo upang makipaglaban, kayo ay kanyang parurusahan ng isang mahapding parusa, at kayo ay papalitan ng ibang mga mamayang bukod sa inyo. At siya ang Allah ay hindi ninyo maaring pinsalain sa anupaman, sapagkat ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Verse 40, Kung siya si Muhammad ay hindi ninyo tutulungan, ito ay walang anupaman, sapagkat katotohanan siya ay tinulungan na ng Allah nang siya ay ipinagtabuyang papalabas sa kanyang bayan niya ang mga di naniniwala bilang isa sa dalawa, nang sina Muhammad at Abu Bakar ay nasa loob ng yungib, at si Muhammad ay nagsabi sa kanyang kasamang si Abu Bakar, Huwag kang malungkot, katiyakan ng Allah ay kasama natin. At ibinaba ng Allah ang kanyang katiwasayan sa kanya, at siya ay pinatatag sa pamagitan ng mga kawal o pangkat ng mga anghel na hindi ninyo nakikita, at ang salita niya ang mga naniniwala ay ginawang pinakamababa, samantalang ang salita ng Allah ay nangingibabaw, at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Verse 41, Umayo kayong magsilakad, maging kayo man ay magaan o mabigat, at magpunyagi kayo sa pamagitan ng inyong mga yaman at inyong mga sarili sa landas ng Allah. Iyan ay makabubuti para sa inyo kung inyo lamang nababatid ang kahalagahan ng pagpupunyagi sa landas ng Allah. Verse 42, Kung ito lamang ay isang malapit na pagkakakitaan at isang madaling paglalakbay, marahil sila mga mapagkunwari ay nagsisunod sa iyo, ngunit naging mahaba para sa kanilang layo ng paglalakbay, at sa inyong paglalakbay sila ay susumpa sa Allah na kung magagawa namin, kami ay magsisilabas at makikipaglaban kasama ninyo. Kanilang winasak ang kanilang mga sarili sa maling panunumpa, at nababatid ng Allah na sila ay mga sinungaling. Verse 43, Naway ikaw ay patawarin ng Allah o Muhammad. Bakit mo hinayaang sila ay magpaiwan, at hindi mo dapat gawin ito hanggang ito ay maging malinaw sa iyo kung sino ba yaong mga makatotohanan at mapag-alaman mo ang mga sinungaling. Verse 44, Hindi hihingi sa iyo ng kapahintulutan upang lumiban o magpaiwan yaong mga naniniwala sa Allah at sa huling araw, sa pagpupunyagi sa landas ng Allah sa pamagitan ng kanilang mga yaman at kanilang mga sarili, at nababatid ng Allah ang mga natatakot sa Kanya. Verse 45, Ang humihingi ng pahintulot upang lumiban mula sa jihad sa iyo ay yaon lamang ang mga di naniniwala sa Allah, at sa huling araw ay yaong mga kanilang mga puso ay may bahid ng pag-alinlangan, kaya sila sa kanilang pag-alinlangan ay nag-aatubili o bantulot sa pakikipaglaban. Verse 46, At marahil kung kanilang hinangad lamang na humayo upang makipaglaban, katiyakan sila ay nakapaghanda ng ilang paghahanda para rito. Subalit kinamuhian ng Allah na sila ay ipadala, kaya sila ay kanyang pinanatiling nasa iyong likuran. At sa kanila ay sinabi, Magpaiwan kayo o magsiupo kayong kasama ng mga nangakaupo sa pamamahay.
Verse 47, kung sila man ay humayo upang makipaglaban na kasama ninyo, sila ay hindi makararagdag sa inyo ng ano paman maliban sa kaguluhan. At marahil sila ay masigasig na pumasok sa inyong pagitan. Hinahanap sa inyo ang fitna o kaguluhan at at ah, at kabilang sa inyo ay masugid nilang tagapakinig at ang Allah ay maalam sa mga mapagawa ng kamalian. Verse 48, katiyakan sila ay nagtangka na ng fitna upang ihimasok noon pa man at nagawang guluhin ang pangyayari para sa iyo hanggang dumating ang katotohanan at naging malinaw ang takda, kautusan ng Allah habang sila ay tumututol. Verse 49, at kabilang sa kanila ay isang nagsasabi, pahintulutan mo akong lumiban at ako ay hayaan mong manatili sa pamahay at huwag mo akong ilalagay sa pagsubok. Walang alinlangan sanhi nito, sila ay nangahulog sa pagsubok. At katotohanan, palilibutan ng impero ang mga di naniniwala. Verse 50, kung dumating sa iyo Muhammad ang kabutihan, ito ay kanilang ikinalulungkot. Ngunit kung ikaw ay dinatnan ng kapinsalaan, sila ay magsasabing, kami ay naging maingat noon pa man, at sila ay nagsitalikod na nagagalak. Verse 51, sabihin, kailanman ay walang mangyayari sa amin maliban kung anong itinakda ng Allah para sa amin. Siya ang aming maula o tagapagtanggol at sa Allah nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. Verse 52, sabihin, kayo ba ay naghihintay para sa amin maliban sa isa sa dalawang pinakamabuting bagay, ang mamatay sa landas ng Allah o tagumpay sa pakikipaglaban sa inyo, at kami ay naghihintay para sa inyo na kayo ay palasapin ng Allah ng isang parusa mula sa Kanya o sa pamamagitan ng aming mga kamay, kaya maghintay kayo sapagkat kami ay kasama ninyong naghihintay. Verse 53, gumugol man kayo sa landas ng Allah ng kusang loob o walang kusang loob, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa inyo. Katotohanan, kayo ay mga taong suwail. Verse 54, at walang nakakapigil sa kanilang paggugol upang ito ay tanggapin mula sa kanila, maliban ang kanilang kawalan ng paniniwala sa Allah at sa Kanyang sugo, at sila ay hindi nagsisitungo sa pagdarasal, malibang sila ay mga tamad, at sila ay hindi gumugugol sa kawang gawa, malibang sila ay umaayaw o napipilitan. Verse 55, huwag kang manggilala sa kanilang mga yaman o sa kanilang mga anak. Ang Allah ay naglalayon lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito sa makamundong buhay, at na ang kanilang kaluluwa ay lilisan sa oras ng kamatayan habang sila ay mga di naniniwala. Verse 56, at sila ay sumusumpa sa Allah na sila ay kabilang sa inyo samantalang sila ay hindi tunay na nabibilang sa inyo, subalit sila ay mga taong naduduwag. Verse 57, marahil kung sila ay makatatagpo lamang ng pook na kanilang mapagkakanlungan o mga yungib o isang pook na mapapasukan upang pagtaguan, sila ay magsisipagtalikod upang roon at sila ay maghuhumangos ng walang pakundangan. Verse 58, at kabilang sa kanila ay mga ilang bumabatiko sa iyo, Muhammad, hinggil sa iyong pamamahagi ng kawang gawa. Kung sila'y nababahagian mula sa mga ito, sila ay nasisihan. Ngunit kung sila ay hindi nababahagian mula sa mga ito, pagmasdan sila ay nagpupuyos sa galit. Verse 59, at marahil kung sila lamang ay nasiyahan sa anumang ibinigay ng Allah at ng Kanyang sugo sa kanila at nagsabing sapat na para sa amin ang Allah ay magbibigay sa amin mula sa Kanyang biyaya at maging ang Kanyang sugo. Katunayan, kami ay umaasa sa Allah. Ito ay higit ng mabuti para sa kanila. Verse 60, katotohanan ng kawang gawa ay nakalaan lamang para sa mga dukha at maralita at sa mga kawaning naglilikom ng kawang gawa at sa mga taong ang puso ay malalapit sa Islam at sa pagpapalaya ng mga bilanggo o alipin at sa mga may pagkakautang at sa landas ng Allah, para sa mga mujahidin na nakikipaglaban sa mga naglalakbay na naggigipit
isang tungkulin na iniatang ng Allah, at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan.